Minsan sinabi ni Marcus Aurelius na may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Sa isang mundong kung saan ang emosyon ay maaring maging parang magugulong alon, paano nga ba natin mahahanap ang ating sangga? Samahan mo kami sa pagtalakay sa 7 aral ng Stoic na naglalaman ng susi sa pagkakaroon ng kontrol sa iyong emosyon at pagharap sa mga unos ng buhay ng may hindi matitinag na paninindigan. Bago tayo magsimula, ikatutuwa ko kung ilalike mo ang video upang matulungan mo akong ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng pilosopiyang Stoic. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka na at i-activate ang bell para wala kang ma-miss na video. Aral bilang 1. Unawain kung ano ang nasa iyong kontrol. Naranasan mo na bang maipit sa gitna ng isang bagyo? Hindi ang bagyong may ulan at kulog, kundi ang mga bagyo ng buhay, mga hindi inaasahang pangyayari, kabiguan o biglaang pagbabago. May aral ang mga Stoic, mga pilosopong mula sa sinaunang Gresya at Roma, na parang isang sangga sa gitna ng mga bagyong ito, ang dichotomy of control o ang pagkakaiba ng mga bagay na kaya nating kontrolin at ng mga hindi natin kayang kontrolin. Isipin mo ito, nagplano ka ng isang outdoor na kaganapan. Ginawa mo ang lahat ng paghahanda, pero biglang umulan. Hindi mo kontrolado ang panahon, gaano mo man kagustuhing ayusin ito. Pero ang reaksyon mo sa ulan, iyon ay nasa iyong kapangyarihan. Maaari kang malungkot, mainis, o pwede mong piliing mag-adjust, ilipat ang event sa loob ng bahay, o tingnan ang ulan bilang isang preskong pagbabago. Si Epictetus, isang Stoic philosopher na ipinanganak bilang alipin at naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang pilosopo ng kanyang panahon, ay nagsabi ng simple pero malalim. May mga bagay na nasa ating kontrol at may mga bagay na wala. Parang simple lang, hindi ba? Pero sa simpleng katotohanan ito ay nakapaloob ang isang malalim na karunungan na may kapangyarihang baguhin ang ating buhay. Araw-araw humaharap tayo sa napakaraming sitwasyon. May mga bagay tayong kayang impluwensyahan, tulad ng ating pang-araw-araw na gawain, ang mga librong binabasa natin, o ang mga taong pinipili nating samahan. Ngunit marami rin ang lampas sa ating kapangyarihan, mga pangyayari sa buong mundo, kilos ng ibang tao, paglipas ng panahon, at pati na ang panahon mismo. Dito nagiging mas interesante ang pananaw ng mga Stoic. Naniniwala sila na ang ating kagalingan ay hindi nakadepende sa mga panlabas na pangyayari, kundi sa kung paano natin ito iniintindi at tinutugunan. Hindi ang mismong pangyayari ang nagpaparating ng emosyon, kundi ang ating paghatol dito. Balikan mo ang isang pagkakataon na ikaw ay nabigo. Siguro hindi mo nakuha ang trabahong gusto mo. Sa panahong iyon, parang sako na. Pero pagkalipas ng panahon, baka na-realize mong iyon pala'y isang nakatagong biyaya. Nagdala ito sa iyo ng mas mabuting oportunidad o personal na pag-unlad. Pero paano ba natin maisasabuhay ang prinsipyong ito? Simulan sa pamamagitan ng simpleng tanong, may kontrol ba ako rito? Kung oo, kumilos. Kung hindi, ito ay pagkakataon para magsanay ng pagtanggap at pagiging adaptable. Sa tunay na pag-unawa at paglalapat ng prinsipyong ito, mapapalaya natin ang ating sarili mula sa hindi kailangang pagdurusa. Maaari tayong maglayag sa buhay na may kapanatagan dahil alam nating kahit hindi natin kayang kontrolin ang ihip ng hangin, kaya naman nating ayusin ang ating layag. Sa isang mundong madalas ay magulo at walang kasiguraduhan, ang dichotomy of control ay nagsisilbing ilaw ng malinaw na pag-iisip. Ipinapaalala nito sa atin na ituon ang ating lakas sa kung saan ito tunay na mahalaga
at tanggapin ng may kapayapaan na may mga bagay talagang lampas sa ating mga kamay. Aral bilang 2, magmuni-muni. Bago tumugon sa panahon ngayon ng digital na pamumuhay, kung saan ang pagiging mabilis ay laging pinapahalagahan, ang sining ng pagninilay ay tila isang relikya ng nakaraan. Ngunit sa katotohanan, ang mismong kakayahan nating huminto at mag-isip ay maaring maging ating kaligtasan sa isang mundong hinihingi ang agarang tugon. Isipin mo ang napakaraming pagkakataon kung saan kailangan nating magpasya, malalaki man o maliliit. Mula sa pagpili ng pagkain sa isang restoran hanggang sa pagdedesisyon sa tatahaking karera, napakalawak ng saklaw ng mga pagpipilian. Pero hindi lang ang laki ng mga desisyong ito ang mahalaga, kundi kung paano natin sila hinaharap. Tingnan natin ang isang karaniwang sitwasyon. Pagbabasa ng mensaheng nakakasakit ng damdamin. Maaring ito'y mula sa katrabaho na tila kinukwestiyon ang iyong trabaho o kaibigang nagbitaw ng biro na tila may laman. Ang natural na reaksyon ay madalas pagkairita o galit. Pero paano kung sa halip na agad sumabak sa agos ng emosyon, humakbang ka muna pabalik? Sa pagbibigay mo sa iyong sarili ng kaunting distansya, hindi mo pinipigilan ang iyong damdamin, kundi binibigyan mo sila ng puwang upang makahinga at maunawaan. Ang pagsasanay ng pagninilay ay hindi tungkol sa pagtanggap ng walang aksyon o sa pag-iwas. Ito ay aktibong pakikitungo sa ating mga iniisip at nararamdaman. Ito ay tungkol sa pagtatanong, bakit ako naapektuhan ng komentong ito? Anong paniniwala o karanasan sa nakaraan ang umaapekto sa nararamdaman ko ngayon? Ang reaksyon ko ba ay para sa kasalukuyang sitwasyon o dala ito ng mga bagahe ng nakaraan? Higit pa rito, ang pagninilay bago tumugon ay isang kasangkapan para sa empatya. Sa pagbibigay natin ng oras sa ating sarili, nabibigyan din natin ng pagkakataong isaalang-alang ang pananaw ng iba. Baka ang katrabahong iyon ay may mabigat na araw lang, o baka hindi batida ng kaibigan mo ang bigat ng kanilang sinabi. Sa pamamagitan ng pagninilay, binubuksan natin ang pintuan ng pag-unawa, hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin para sa mga tao sa paligid natin. Sa mga relasyon, ang ganitong kasanayan ay maaring maging haligi ng pag-unlad. Ilang hindi pagkakaunawaan ba ang maiiwasan kung naglaan tayo ng panahon bago tumugon? Ilang tulay ba ang maaring maitayo sa halip na masunog? Sa mga tahimik na sandaling ito ng pag-iisip, natatagpuan natin ang linaw, malasakit at koneksyon. Sa mga profesional na larangan, ang kakayahang huminto at magnilay ay napakahalaga. Ang mga lider na nagmumuni-muni bago magdesisyon ay kadalasang mas nirerespeto at epektibo. Nakikita sila bilang mahinahon, may timbang na pag-iisip at matalino. Ang kanilang mga desisyon, bunga ng malalim na pag-iisip, ay kadalasang tumatagal sa pagsubok ng panahon. Sa isang mundong tila tumatakbo sa bilis ng kidlat, ang pagninilay ay nagiging anyo ng tahimik, ngunit makapangyarihang rebelyon. Isang pahayag na hindi tayo magpapadala sa agos ng pagmamadali. Isa itong pangako sa ating sarili, sa ating kabutihan, at sa kalidad ng ating ugnayan sa mundo. Sa esensya, ang magmuni-muni bago tumugon ay higit pa sa isang gawain, ito ay isang filosofiya, isang paraan ng pamumuhay na nagbibigay halaga sa lalim higit sa lawak, pag-unawa higit sa bugso ng damdamin, at tunay na koneksyon higit sa panandaliang pakikisalamuha. Isa itong paglalakbay papaloob na may malalim na epekto palabas, na humuhubog hindi lamang sa ating mga tugon, kundi pati sa mismong kabuuan ng ating buhay. Aral bilang 3. Sanayin ang pagiging walang kinikilingan. Sa isang mundong madalas maramdaman na parang isang emosyonal na roller coaster, ang ideya ng pagsasanay sa pagiging walang kinikilingan ay maaaring tila hindi angkop.
Pero kung susuriin natin ng mas malalim, mauunawaan natin ang tunay na kahulugan at ang makapangyarihang pagbabagong dala nito. Ang pagiging walang kinikilingan ay hindi tungkol sa pagpigil ng damdamin o pagiging walang pakialam sa mundo sa paligid natin. Ito ay tungkol sa paglinang ng balanseng pananaw, isang kalmadong estado sa gitna ng bagyo. Isipin mong kaya mong pagmasdan ang mga pangyayari, sitwasyon, at maging ang sarili mong emosyon nang hindi ka tinatangay ng mga ito. Balikan ang huling pagkakataon na nanood ka ng isang kapanapanabik na pelikula. May mga sandaling puno ng tensyon, kasiyahan o kalungkutan. Habang nakikibahagi ka sa kwento, alam mong bahagi ng sarili mo ang laging mulat na ito ay isang pelikula lamang. Hindi mo sinugod para tulungan ang bida o aliwin ang umiiyak na karakter. Pinanood mo, naramdaman mo, pero nanatili ka sa iyong upuan. Ito ang esensya ng pagsasanay sa pagiging walang kinikilingan, ang pagiging lubos na nakikilahok sa buhay, nararamdaman ang iba't ibang emosyon, ngunit alam kung kailan mananatiling nakaupo sa teatro ng iyong isipan, nag-oobserba ng hindi nalulunod sa drama. Ang ganitong diskarte ay nagiging mahalaga sa ating modernong panahon ng labis na impormasyon. Araw-araw binabaha tayo ng balita, update at notifikasyon. Kung magre-reaksyon tayo ng may bugso ng damdamin sa bawat impormasyon, tayo'y mauubos at mapapagod. Ang pagiging walang kinikilingan ay nagbibigay ng buffer, isang paraan upang makibahagi sa mundo ng may mas balanse at mas matatag na pamamaraan. May mahalagang papel din ang pagiging walang kinikilingan sa mga relasyon. Lahat tayo'y nakaranas na ng mga pagkakataong uminit ang mga pag-uusap o nagkaroon ng di pagkakaunawaan. Sa mga ganitong sandali, ang pagsasanay sa pagiging walang kinikilingan ang maaaring maging kaibhan sa pagitan ng produktibong diskusyon at mapanirang argumento. Binibigyan tayo nito ng kakayahang makinig ng mas mabuti, tumugon ng maayos sa halip na mag-react at mag-navigate sa mga salungatan ng may pang-unawa at biyaya. Ang paglinang ng pagiging walang kinikilingan ay nagsisimula sa kamalayan sa sarili. Ang regular na pagsisiyasat sa ating emosyonal na estado, ang pagkilala sa ating mga trigger at ang pag-unawa sa ating mga pattern ay lumilikha ng puwang sa pagitan ng stimulus at tugon. Sa puwang na iyon naroroon ang kalayaang piliin ang ating reaksyon, kumilos ng may intensyon, hindi bugso ng damdamin. At bagamat ang pagiging walang kinikilingan ay tila paglayo mula sa mga kagalakan at kasiyahan ng buhay, ito'y sa katunayan nagpapalalim pa ng mga ito. Sa pamamagitan ng hindi pagiging labis na nakatali sa mga resulta, maaari nating lubusang malasap ang bawat sandali ng walang takot sa pagkawala o pagbabago. Ang pagsasanay sa pagiging walang kinikilingan ay tungkol sa paghahanap ng balanse sa mundong patuloy na nagbabago. Isa itong kompas na nagtuturo patungo sa panloob na kapayapaan. Ginagabayan tayo sa iba't ibang landas ng buhay ng may biyaya. Sa pamamagitan ng pagyakap sa ganitong kasanayan, hindi lamang natin pinayayaman ang ating sariling buhay, kundi nagdadala rin tayo ng kalmado at linaw sa mga tao sa paligid natin. Aral bilang 4, tanungin ang sarili. Mahalaga pa ba ito pagkalipas ng 5 taon? Ang buhay ay puno ng mga sandaling sinusubok ang ating pasensya, tibay ng loob at pananaw. Mula sa maliliit na abala gaya ng natapong kape hanggang sa mas malalaking hamon gaya ng hindi pagkakaunawaan sa mga mahal sa buhay, araw-araw tayong hinaharap sa mga sitwasyong pumupukaw ng iba't ibang emosyon. Sa init ng sandali, madali tayong matangay ng bugso ng damdamin. Isang hindi naabot na deadline, isang mapanuring komento, o isang nakalimutang anibersaryo. Lahat ito'y maaaring maramdaman na parang katapusan ng mundo.
Ngunit may isang makapangyarihang tanong na maaring magbago ng ating pananaw at maghatid ng linaw. Mahalaga pa ba ito pagkalipas ng 5 taon? Ang simpleng tanong na ito ay nagsisilbing isang mental time machine. Isang paraang iniisip natin ang hinaharap upang mabalikan ang kasalukuyan ng may mas malinaw na paningin. Sa ganitong paraan, ang matinding pagtatalo o ang nakaligtaang oportunidad ay biglang nagiging mas maliit, mas maunawaan. Karamihan sa mga bagay na inaalala natin ngayon ay magiging mga pahinang halos di na maalala sa kabuuang kwento ng ating buhay. Isipin mo ang mga hamon at alalahanin mo 5 taon na ang nakalipas, ilang sa mga iyon ang may saysay pa rin ngayon. Ilan ang natabunan na ng mga bagong karanasan, aral at alaala? Ang ganitong pagkakaunawa ay maaaring maging mapagpakumbaba at mapagbalaya. Kapag regular nating ginagamit ang tanong na ito bilang gabay, natutulungan tayong ayusin ang ating mga prioridad. Natututo tayong paghiwalayin ang mga pansamantalang abala sa mga bagay na may pangmatagalang epekto. Halimbawa, kahit gaano pa kasama ang isang araw sa trabaho, sa mas malawak na konteksto ng isang karerang tumatagal ng dekada, isa lang itong pahina. Ang ganitong pananaw ay nagpapalakas ng ating katatagan. Kapag hinaharap natin ang mga pagsubok, ang paalalang ito tungkol sa mas malaking larawan ay nakatutulong upang mapawi ang ating pagkabalisa at mapaunlad ang ating kakayahan sa paglutas ng problema. Sa halip na malugmok, natututo tayong magplano, mag-adjust at magpatuloy. Alam nating madalas ay hatid ng panahon ang kasagutan at linaw. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagbawas ng ating mga alalahanin. Hinihikayat din tayo ng tanong na ito na ituon ang atensyon sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kung nais natin ang mga aksyon at pasyang may pangmatagalang halaga, dapat tayong mamuhunan sa mga relasyon, personal na pag-unlad at mga karanasang tumatagal sa pagsubok ng panahon. Sa isang mundong labis na nakatutok sa ngayon, ang tanong na mahalaga pa ba ito pagkalipas ng 5 taon ay nagsisilbing gabay tungo sa isang buhay na may layunin, malinaw na pananaw at panloob na kapayapaan. Sa regular na pagbabalik sa tanong na ito, matutulungan tayong harapin ang taas at baba ng buhay ng may biyaya at masigurong ang ating enerhiya at atensyon ay inilalaan sa mga bagay na tunay na may halaga. Aral bilang 5, panatilihin ang isang stoic na tala-arawan. Ang pagsulat sa tala-arawan ay kinilala na sa iba't ibang kultura at panahon, hindi lamang bilang tala ng mga pangyayari, kundi bilang kasangkapan ng pagmumuni-muni, personal na pag-unlad at paglinaw ng isip. Para sa mga stoic na nagbibigay din sa self-awareness at pagpapaunlad ng sarili, ang ganitong gawain ay mahalaga at likas na bahagi ng kanilang buhay. Ang isang stoic journal ay hindi simpleng talaan ng mga nangyari sa araw-araw. Isa itong espasyo ng pagninilay, isang tahimik na pakikipag-usap sa sarili, kung saan sinusuri ang damdamin, desisyon at mga naging tugon sa araw-araw. Dito nagtatagpo ang panlabas na mundo at ang panloob na kaisipan, kung saan ang mga kaganapan ay hinahambing sa ating mga pinahahalagahan at paniniwala. Isipin mong tinatapos mo ang araw sa pamamagitan ng hindi lang basta pagsasalaysay ng mga nangyari, kundi pagsusuri kung paanong tumugon ka sa mga ito. Bakit ka naapektuhan ng isang partikular na komento? Ano ang naging dahilan ng biglaang tuwa mo sa isang karaniwang gawain? Sa pamamagitan ng pagsuri sa mga ganitong karanasan, mas nauunawaan natin ang mga padron ng ating isipan, ang mga bagay na nagpapabago sa ating damdamin, ang mga halaga na gumagabay sa ating mga desisyon, at ang mga gawi na unti-unting humuhubog sa ating araw-araw. Si Marcus Aurelius, ang Romanong emperador at pilosopong Stoic,
ay nagpapanatili ng sariling talaarawan na ngayon ay kilala bilang meditations. Hindi ito isinulat para sa publikasyon, kundi bilang isang personal na pag-uusap, isang paraan upang paalalahanan ang sarili ng mga prinsipyong Stoic at harapin ang mga hamon ng kanyang buhay ng may karunungan. Sa kanyang mga sulat, makikita natin ang isang taong nakikipagbuno sa kanyang responsibilidad, sa kanyang damdamin, at sa kanyang lugar sa universo. Ngunit hindi mo kailangang maging emperador upang makinabang mula sa isang Stoic journal. Sa modernong pamumuhay na puno ng tukso, ingay, at tuloy-tuloy na daloy ng impormasyon, ang pagbibigay ng oras para sa pagninilay ay lalo pang nagiging mahalaga. Ang araw-araw na pagsusulat ay maaring maging isang ritual ng pagbabalik sa sarili. Isang sandaling nagbibigay ng linaw sa gitna ng kaguluhan. Sa paglipas ng panahon, ang gawaing ito ay maaring magbunga ng malalim na kaalaman sa sarili. Maaring mapansin mong paulit-ulit kang nai-stress sa parehong uri ng sitwasyon. Nahudyat upang harapin ito o baguhin ang pananaw mo. Maaring matuklasan mong ang simpleng mga gawain gaya ng pasasalamat o mindfulness ay lubos na nagpapabuti ng iyong pananaw at damdamin. Ang mga pattern na ito ay maaaring magsilbing mapa patungo sa patuloy na pag-uunlad. Bukod sa mga natutunan, ang Stoic Journal ay nagpapalakas din ng pananagutan. Sa pamamagitan ng araw-araw na pagninilay, hinahamon natin ang sarili na panagutan ng ating mga tugon at pasya. Hindi na madaling palampasin ang mga pagkakamaling paulit-ulit o balewalain ang mga paglihis sa tamang landas. Sa halip, hinihikayat tayo nitong matuto, magbago at umunlad. Sa kabuuan, ang pagpapanatili ng isang Stoic journal ay katulad ng pagkakaroon ng isang matalinong kaibigang hindi mapanghusga, laging handang makinig, magnilay at gumabay. Isa itong pangako sa sariling pag-unlad, sa mas malalim na pagkaunawa sa sarili, at sa pamumuhay ng nakaayon sa ating mga pinahahalagahan at prinsipyo. Aral bilang 6. Tignan ang mga balakid bilang mga oportunidad. Puno ang mundo ng mga hamon, mula sa personal na kabiguan hanggang sa malawakang kaguluhan. Ang mga balakid ay likas na bahagi ng karanasang pantao. Ngunit paano kung, sa halip na ituring ang mga ito bilang pabigat, makita natin ang mga ito bilang nakatagong oportunidad? Ang mga Stoic ay may makapangyarihang pananaw ukol sa pagsubok. Bagamat hindi natin laging kontrolado ang mga pangyayaring dumarating sa atin, kontrolado natin ang ating pagpapakahulugan at tugon sa mga ito. Ang pagbabagong ito sa pananaw ang siyang nagiging susi upang ang mga hamon ay maging aral at hakbang tungo sa pag-unlad. Isang tanyag na pahayag mula kay Marcus Aurelius, isang Stoic na pilosopo at emperador, ang mahusay na nagsasaad ng ideyang ito. Ang hadlang sa pagkilos ay siyang nagpapasulong sa pagkilos. Ang humahadlang sa daan ay nagiging daan. Ang ibig sabihin nito, bawat balakid, bawat hamon, ay maaaring magtulak sa atin pasulong kung pipiliin nating makita ito bilang pagkakataon upang lumago. Isipin mo ang isang ilog na hinarangan ng isang malaking bato. Sa halip na tumigil, natututo ang ilog na humanap ng ibang daan. Maaari nitong palambutin ang bato sa paglipas ng panahon o kaya'y humukay ng bagong landas. Ang batong tila hadlang ay naging daan ng pagbabago at sa huli binago ang direksyon ng ilog. Ganyan din sa ating buhay. Ang mga pagsubok ay maaring humubog ng bagong landas na hindi natin inaasahan. Halimbawa, ang pagkawala ng trabaho na noong unay tila isang trahedya ay maaring maging daan upang tuklasin ang bagong karera, matuto ng bagong kasanayan, o simulan ang sariling negosyo. Ang isang nasirang relasyon ay maaaring maging hudyat
ng mas malalim na pag-unawa sa sarili at paghahanda para sa mas makahulugang koneksyon sa hinaharap. Ang pananaw na ito ng mga Stoic ay nagdudulot din ng katatagan. Kapag natutunan nating tignan ang mga pagsubok bilang oportunidad, mas nagiging bukas tayo sa pagbabago at mas handang harapin ang hirap. Sa halip na itanong ang bakit nangyayari ito sa akin, natututo tayong magtanong ng ano ang matututuhan ko mula rito. Paano ako mahuhubog ng karanasang ito para sa ikabubuti ko? Hindi ito nangangahulugan na dapat nating hanapin ang problema o baliwalain ang tunay na hirap. Sa halip, ito'y paalala na sa bawat pagsubok ay may taglay na potensyal, isang binhi ng oportunidad. Sa pamamagitan ng positibong pananaw, pagtitiyaga at matibay na loob, ang mga balakid ay maaari nating gawing mga tuntungan patungo sa paglago, karunungan at kaganapan sa buhay. Aral bilang 7. Sanayin ang sarili sa pasasalamat. Sa malawak na hanay ng damdaming pantao, namumukod tangi ang pasasalamat bilang ginintuang sinulid na humahabi ng mga sandali ng kagalakan, kasiyahan at mas malalim na pananaw sa ating buhay. Bagamat maaring kusang lumitaw ang damdaming ito, naniniwala ang mga Stoic na ang pasasalamat ay dapat isinasagawa ng may layunin, isang araw-araw na ritual upang manatili tayong nakaangkla sa kasalukuyan at mapahalagahan ang mga biyayang taglay na natin. Ang pasasalamat ay higit pa sa simpleng pagsasabi ng salamat. Isa itong malalim na pagkilala sa napakaraming puwersa, sandali, at taong nagpapayaman sa ating buhay. Isa itong pagsasaisip ng kagandahan sa karaniwan, mga aral sa gitna ng pagsubok, at ang panandalian ng bawat karanasan na lalo pang nagbibigay halaga sa bawat isa. Si Seneca, isang kilalang Stoic na pilosopo, ay minsang nagsabi, "Ang tunay na kaligayahan ay ang tamasahin ng kasalukuyan ng walang pag-aalala sa hinaharap." Sa linyang ito, masasalamin natin ang diwa ng pasasalamat, ang pagiging ganap na narito sa ngayon, ang pagpapahalaga sa bawat sandali, bawat karanasan, at bawat pakikipag-ugnayan. Isipin ang mga simpleng ligayang madalas nating binabaliwala, ang init ng araw sa malamig na umaga, ang tunog ng halakhak, ang pagkaing pinagsaluhan kasama ang mahal sa buhay, o ang mismong hiningang nagbibigay buhay. Sa pagtigil upang kilalanin at pahalagahan ang mga munting bagay na ito, lalo pa nating pinagyayaman ang kahulugan ng ating buhay. Ang pagsasanay ng pasasalamat ay nagsisilbing panimbang sa natural na hilig ng tao na ituon ang pansin sa kakulangan, sa mga bagay na hindi natamo o sa mga alalahanin sa hinaharap. Sa halip na ituon ang atensyon sa wala pa, inililipat natin ito sa kung ano ang mayroon tayo. Sa ganitong paraan, pinapalaganap natin ang kasiyahan, nababawasan ang inggit at sama ng loob, at pinapalakas ang ating kabuuang kalusugang emosyonal at mental. Maaring itanong, paano ito maisasagawa? Kasing simple ito ng pagsisimula o pagtatapos ng araw sa pamamagitan ng paglista ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng gawin na ito ay maaaring baguhin ang pananaw mo sa buhay, gagawin kang mas bukas sa mga biyaya at mas matatag sa harap ng mga pagsubok. Bukod pa rito, pinatatatag ng pasasalamat ang ating mga relasyon. Sa tuwing ipinapahayag natin ang pagpapahalaga sa kabutihan, suporta o pagmamahal na ibinibigay ng iba, pinapalalim natin ang ugnayan, pinapalaganap ang respeto, at lumilikha ng isang positibong siklo ng malasakit at pagmamahalan. Sa isang mundong madalas nakatuon sa mas maraming ari-arian, tagumpay at kagustuhan, ang pasasalamat ay isang banayad ngunit makapangyarihang paalala ng kasaganaan na mayroon na tayo. Isa itong paanyaya na ipagdiwang ang kasalukuyan, yakapin ang buhay ng buong puso,
at tahakin ang landas ng pag-iral na may pusong puno ng pasasalamat. Sa pagtatapos ng araw at sa paglubog ng araw ng isa na namang yugto ng ating paglalakbay, naiiwan sa atin ang mga alingawngaw ng sinaunang karunungan sa gitna ng makabagong mundo. Paano mo gagamitin ang mga aral ng Stoicism upang hubugin ang iyong kinabukasan? Inaasahan naming marinig ang iyong saloobin at karanasan. Ibahagi mo sa amin ang iyong pananaw sa mga komento at sama-sama tayong magpatuloy sa landas ng pag-unawa sa sarili. Inaasahan kong nagustuhan mo ang bidyong ito at taos-puso akong nagpapasalamat sa iyong pagsama sa amin. Hanggang sa muli, manatiling mausisa, manatiling matatag, at huwag kailanman tumigil sa paghahanap ng karunungan.